Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested para sa ating private reading, nasa description box below yung link ng Facebook ko, message lang kayo guys, okay? Okay, so ayan. Ayusin lang natin to. Okay. So, tignan natin kanina pa itong love reading. Okay, pay attention to the red flag. So, actually, itong relationship nyo na to, guys. Ang dami ng pangit dito, no? Nakikita ko dito na parang ang dami ng maling nangyayari. So, pwedeng may mga pananakit. Emotionally and verbally, physically. So, kung nasasaktan kayo physical. Pero ang pinapakita kasi sa akin dito, sobrang parang nakapagsisi. Madami kayong pinagsisisihan dito sa pagsasamang to, no? And pwede iba sa inyo guys, nagbubulag-bulagan, hindi nyo masyadong tinitignan kung ano yung totoong issue dito sa relasyon nyo, no? Hindi nyo nakikita, kahit nakikita na ng ibang tao, ikaw, pwedeng nabubulag ka rito. May mga red flag na dito, guys. Baka nga nasasaktan ka. Okay, pero hindi mo pinapansin. Okay, napapaikot ka pa ba ng person mo, na mamanipulate ka niya? Tingnan natin. Meron tayong, it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. So, parang wag ka daw matakot, no? Pwede kasi iba sa inyo, natatakot na kayo na magmahal ulit. Pwede natatakot na kayo kasi wala na kayong confident na iniisip nyo na baka may tatanggap pa ba sa akin? Parang ganyan, may tatanggap pa ba sa inyo? Nandun na kayo sa point na nabalot na kayo guys ng negativity. Sobrang red flag ng person mo. Pwede pinamumukha niya talaga sa inyo na wala nang tatanggap sa inyo. Siya na lang yung meron dyan. And siya na lang yung pwedeng tumulong sa inyo. Ganun yung pinapakita. Okay? Kaya nga sabi rito guys, kailangan mo lang ulit buksan yung sarili mo. Kesa naman kayo sinasayang mo yung panahon at oras mo, buhay mo dito sa taong negative na to. Okay? May nakikita kasi ako guys, sobrang na yung ginagawa, no? May mga pananakit, may mga verbal, tipong hindi na talaga guys kayang tanggapin, hindi mo na masikmura yung mga sinasabi niya sa inyo. Okay? Yung iba sa inyo guys, tinitiis na lang talaga, pero gusto na talagang umalis dito sa pagsasamang to. Tignan pa natin. Meron tayong passion. So, yun. Yung iba sa inyo pwede nagtitiis kasi nandun pa kasi yung love. Or nararamdaman nyo na nasasaktan lang naman ako nito pero deep inside baka mahal pa ako nito. So, may mga nagpapakamartir sa inyo. Okay? May mga nagtitiis kasi feeling nila, yun nga, mahal sila. Nakikita niyo pa rin guys yung sacrifice and yung pagiging passionate na tong taong to sa inyo. Yun yung pinapakita sa akin. Pero sa totoo lang guys, to sa tong person na to, pwedeng mayabang siya, manggagamit siya. May mga bagay na nasasaktan ka talaga niya. May mga bagay na tinitiis nyo na lang. Okay, hindi nyo to guys kailangan gawin, no? Kaya nga sabi dito, kailangan buksan yung sarili mo sa ibang tao. I know, open your heart and give and receive the highest energy of all. Okay? Pwede kasi nandun ka na sa point na nawalan ka kasi ng confidence sa sarili mo. Nandun ka sa point na sobrang dinigrade mo na, no? Minaliit mo na yung sarili mo. Kasi baka pinaniwalaan mo na yung person mo. Pinaniwalaan mo na yung mga sinasabi niya sa inyo na hanggang dyan ka na lang. Na parang wala kang kayang gawin, kundi ito lang.
So, yung sinasabi dito guys, kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, talagang dyan ka na lang talaga. No? Magtitiis ka sa toxic na tao na yan. Tignan pa natin. Meron tayong heart-to-heart conversation. Okay? Siguro konting suyo lang sa inyo guys, bumibigay ka. Ayun no, hindi pong ayaw mo na, nagtatalo na yung puso't isip mo kung mag-i-stay ka pa ba talaga or so whatever. Pero yung pinapakita kasi sa akin dito guys, parang konting suyo lang sa inyo. May mga bumibigay na dito kahit hindi na to tama, no? Sobrang nakaka-depress na yung ginagawa sa inyo ng person mo. Nakaka-depress na yung pagmamahal na binibigay niya sa inyo guys. Pero yung iba kasi dito guys, nakuha pang magtiis. Okay, magstay. Tignan pa natin. Meron tayong keep an open mind. Iba sa inyo guys, pwedeng nagkaroon na talaga ng third party. Ilang beses nagkaroon ng deception. Pero may nagbulag-bulagan eh. Kumbaga, hindi nyo guys tinatanggap sa sarili nyo na nangyari to. Baka kasi nandun kayo sa point na inisip nyo na may mali, no? Baka may mali lang sa inyo, na hindi mo tinignan, baka may mali sa kanya. Okay? Na parang baka kaya niya ginawa yun kasi baka kasalanan ko. Ganun na eh. Kasi lagi mong kiniklaim yung mga mali na hindi mo na nakikita na baka may pagkakamali sa kanya. Okay? May iba rito guys, no, malakas yung energy na may mga nagpapakamartir talaga dito. Okay? Hindi ko alam kung ba't kailangan yung umabot sa ganito guys. Bakit kailangan yung umabot sa pagpapakamartir. So, titignan pa natin guys. Ayan o, ang dami niyang ine-entertain. Madami siyang nakakausap eh, hindi lang ikaw. So, marami siyang nilalandi. Baka hindi ka aware dito. Okay, ayan o. Marami siyang nilalandi eh. Titignan pa natin. Okay. Last one. Meron tayong playfulness. Okay. Iba sa inyo guys, kumakapit kayo kasi pili nyo, puppy love nyo tong taong to. Siya yung greatest love mo. Pwedeng parang may naudlot kayong pagmamahala. Parang ganon. Schoolmate, kaklase. Or yun nga, puppy love. Okay, pero guys, may negative akong nakikita rito. Sobrang toxic na to. Sa pinapakita sa akin dito. Kumbaga parang hindi na siya guys karapat-dapat. Hindi na tama eh. May mali na dito sa relasyon na to. You know, getting to know each other. Dami niya ina-entertain. Okay? Pero may mga nagbubulag-bulagan talaga. Tignan ba natin? Additional message. The Hermit. Wisdom, solitude, withdrawal, teacher, researcher, seeker. So actually, ito ha. Baka may mga soul searching sa inyo guys ha. Baka ito na yung time na parang kailangan mo ng makapag-isip-isip dito sa connection na to. Okay? Kasi person mo, wala tong pagbabagong gagawin sa sarili niya. Baka kailangan meron ka ng maging realization dito. Tignan pa natin, meron tayong, ayan o. Yung person mo, stuck din naman siya sa inyo. Nakikita ko rin sa kanya guys, parang pili niya, parang nasusuffocate siya sa pagsasama nyo. Hindi siya makagalaw, hindi siya makaalis. Nakastuck lang talaga siya dyan, no? And kung makikita mo ikaw, the Hermit, meron kang choice na umalis kasi hindi ka naman na-stuck. Ibig sabihin, wala kang obligasyon sa taong to. Pero siya kasi guys, kaya kanyang i-let go.
Okay, kaya kanya i-let go pero hindi niya gagawin. Kaya ang ginagawa niya sa inyo guys, minamanipulate ka, ginagaslight ka. Okay, ginagawa niya to guys. Kasi may mga bagay na parang nangihinayang din siya sa connection na meron kayo. Mas stuck etong person na to. Kahit na ganyan yung pinaparamdam niya sa inyo guys, hindi kanya kayang mawala. Medyo ano siya guys, ang weird no? Pero kung ako'y tatanungin niyo, wag na. Hindi na worth it to. Okay, sa mga nagpapakamartir dyan, isa Pentacles, may nakikita kong offer sa inyo. Pwedeng trabaho abroad. Okay. May plano ba ka sa inyo guys na mag-abroad? Or baka meron ka inaantay na approval, visa? Ayun, new job, new financial opportunity with windfall and wealth. So yes. Kagaya ng sabi ko guys, pwedeng meron kayong pera na inaantay or pwedeng trabaho. O pwedeng dumating na guys, no? So, siguro, ang kaya pinapakita to is parang, para sabihin sa inyo na mas mag-focus ka sa inyong financial. Okay? Kasi ito yung mas magandang ibinibigay sa inyo. Meron pang mas maganda bukod sa pagmamahal, guys. Like, hindi lahat ng tao nabubuhay sa pagmamahal lang, no? Baka kaya nangyayari sa inyo to guys, para matauhan ka, ma-realize mo na meron pang mas magandang bagay bukod sa pera. Okay? Siguro, kailangan mong i-enjoy, no? Sabihin natin, passion mo, yung trabahong binibigay sa inyo. Pero dapat, nag-e-enjoy ka rin. And yes, huwag mo rin i-stuck yung sarili mo doon sa pura pagmamahal lang. Okay? Lagi mo pa rin iisipin, syempre, yung future mo. Okay? Pero dapat, passionate ka sa ginagawa mo para hindi ka nape-pressure. Kahit sabihin natin nakapokus ka sa career mo, hindi ka naman nape-pressure. Tignan pa natin. Meron tayong six of Wands. Okay, may pagbabago kang ginagawa sa sarili mo. Kasi the Fool gusto ng person mo ng parang mag-relax, no? Meron siyang something na bagong iniisip. Feeling niya nag-e-enjoy siya doon. I think itong person mo medyo isip bata to, wala sa hulog, yung mga sinasabi niya. So, mapapaisip kayo, ano kayang meron sa taong to? Magulo siya mag-isip. Meron tayong, ayun no, 10 of Wands. Ang gulong niya nga guys mag-isip, no? Kasi yung pinapakita sa akin dito, ang daming tumatakbo sa isip niya. Okay, so yun. Daming gumugulo sa isip niya. Siguro hindi ikaw yung top priority niya. Kasi sa dami ng iniisip niya guys, sa dami ng gusto niya mangyari sa buhay niya, puro ka-selfishan lang yon. Okay? Kumbaga, iniisip niya lang yung pwedeng makabuti sa kanya. Nandun sa point na yes, nagmamalasakit sa inyo. Medyo responsible lang naman. No? Hindi siya full, no? Hindi siya all out sa inyo. Kasi pwede kasi may mga panunumbat, may mga masasakit na sinasabi sa inyo. So, ang hirap, no? Parang may mga pagtitiis dito sa pagsasamang to. Parang hindi nyo na alam, guys, kung saan mo ilulugar yung sarili mo dito sa sitwasyon na to. Kasi parang hindi siguro partner yung tingin sa inyo. Para kayong ibang tao na kailangan makisama sa kanya. Kahit sabihin natin guys na meron siyang obligasyon. Pwede kasi sinusumbat niya sa inyo yun. Meron tayong 9 of Wands. So, darating sa point na mas magiging guarded ka rito. Okay? I think mas maraming opportunity paparating sa inyo. Siguro ito na yung time para mas makapag-isip-isip ka. Kung dapat mo pa bang pagtiisan, dapat pa bang magpaka-martyr. Kasi sinabi nga rito, open your heart and receive the highest energy of all. Okay? Marami pang mas magandang bagay kaysa sa person mo. Marami pang pwedeng mangyari, dahil pwedeng mag-offer. O, the lovers, may magmamahal at magmamahal sa inyo guys eh. Hindi mo kailangan tiisin eh. Sa dami ng tao sa mundo, isipin nyo yun guys. Bakit ka nagpapakamartir sa taong ganito? Okay, sige, titingnan natin. Okay, so ang lakas ng energy ng air sign na Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Mas malakas yung fire sign, no? Aries, Leo, Sagittarius. Okay, additional message. Kanina po itong love reading.
Meron tayong obstacle. Ayan, no? Look for ways around the obstacle to find happiness. So, dapat daw kasi, kahit na ang dami ng problema, ang dami niya ng pinagdadaanan, dapat nakukuha niya pa rin tumawa, mag-bonding, na parang huwag niya masyadong seryosohin, no? I think part pa rin siya ng challenge niyong dalawa. And ang problema lang din kasi dito, guys, nandun sa point na hindi siguro kaya ng partner mo, no, na paano ba? Parang hindi niya kaya na magpanggap, no, na okay lang. I think hindi siya nakokontento. Selfish nga tong person na to. Meron tayong signs. Watch out for signs leading you to true love. Okay? So, kung hindi binigay sa inyo guys yung sign na hinihingi mo dito sa person mo, hindi talaga siya. Let go muna. Kasi pwede lang hingi ka na ng sign eh, tapos hindi talaga nangyari, di ba? Deeply. Look deeply within to discover your soul purpose in your relationship. Okay? Sa totoo lang guys, sobrang lalim ng meaning ng love. Okay? And especially yung mga partner natin. May mga dahilan kung bakit sila yung pinili na pinili ng Diyos or ng universe para sa atin. Para magstay. Merong dahilan, no? Hindi basta dumating lang sila sa buhay natin. So, minsan kasi guys, meron silang aral na itinuturo sa inyo na kailangan nyo guys i-absorb. So, pwede kasi guys na kung walang yung dumarating sa buhay nyo kasi pwedeng may mali, no? May mali rin sa inyo na kailangan mo matutunan. Okay? So, yun. Yun lang yun. Titignan natin yung energy niya. Okay. Tignan natin yung energy. Nararamdaman sa inyo ng person mo. Meron tayong still listening. I listen to the music you've shared with me. It helps me to connect with you although we are apart. So, siguro may mga times na parang nai-imagine niya pa rin yung mga sinasabi nyo. And nandun sa point na naririnig niya pa rin yun, no? Iniisip-isip niya pa rin yun, yung huling mga pag-uusap nyo or yung laging pinag-uusapan nyo. Yung mga dinedemand mo sa kanya, yung concern mo, kung ano yung mga mali na doon sa relasyon, saan ka nasasaktan. Nararamdaman niya ngayon. Ngayon niya naiisip. Pwede kasi dati hindi kanya naman talaga pinakikinggan. Pinababayaan ka niya kasi feeling niya nagdadrama ka lang. Parang wala naman talagang problema. So, ba't ganyan ka? Hindi niya kasi guys nakikita yung totoong problema. Meron tayong the future. I daydream about our future together, going on adventures and growing old together. I want it all. Ikaw pa rin yung gusto niya makasama eh, kahit ang toxic na itong taong to. Nakikita niya pa rin yung future ng kasama ka. Meron tayong your perfection, your beauty amaze me. I'm not sure how attracted in someone like you, but I'm forever grateful. Okay yun, no? Ibig sabihin, meron ka imperfection na nagustuhan pa rin ng partner mo. Siguro kaya din hindi mo kayang i-let go kasi meron kang imperfection na parang feeling mo siya lang yung tatanggap nun. Meron tayong something to say. There's something I really want to share with you. I'm waiting for the right time to tell you. O, diba? Marami daw siyang gusto sabihin sa inyo. And naghahanap daw siya ng tamang panahon para sabihin sa inyo kung ano talaga yon. And I think marami siyang hindi sinabi sa inyo. Parang medyo naging sinungaling sa inyo itong taong to. Tignan pa natin. Meron tayong judgment. Revert, ending, higher calling, judgment, change, renewal. So, yan.
Nakakita ko dito guys, parang takot din yung person mo na i-down siya, no? Maliitin siya. Abusado tong person mo. Sana nakikita mo, no? Na may pang-aabuso na rito. Meron tayong Two of Swords. May mga nagbubulag-bulagan kasi talaga. Alam niyo, nakikita niyo na eh. Nararamdaman niyo na kung ano yung totoo eh. Kung yung ugali itong taong to. Pero may mga nagtitiis, no? So, air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Meron tayong The Empress, Abundance, Fertility, Pregnancy, Marriage, Creativity, Pleasure. Baka may buntis dito or may mga bagong panganak. So, pwede naman kayo na nagbe-breastfeed. Pwede naman na, kung bakit ka nagpapaka-martyr is nag-stay ka kasi may mga anak kayo, pwedeng maliliit pa, pwedeng bagong panganak kayo. So, ang hirap sa side mo para mag-isip, no? Tignan natin, meron tayong Page of Wands, Creative, Energy, Message, Passion, Education, Exciting News. So, may nakikita talaga ako guys dito na nakatanong sa inyo yung person mo. Nakikita niyo yung mga opportunity dumarating sa inyo. Tignan natin message ni person sa'yo. Meron tayong do you love me the way I love you? Iba kasi pagmamahal niya guys eh, nakakasakit talaga. Pero siguro, yun ang gusto niya, yung hardcore no? Pagdating sa love. Meron tayong I miss you. Ayan, wala kayong contact and sobrang miss na miss ka nito. Meron tayong our paths will always reunite. So I think magtatagpo daw kayo eh. Baka meron kayong, baka may party na pupuntahan, tas magkikita kayo doon or pwedeng reunion, celebration. So, yun, pwedeng kapitbahay mo pala to, di ba? Basta, mataas yung chance na pwede pa kayo magkita, guys. May mga bagay na nag-uugnay sa inyong dalawa. Okay, doon tayo guys sa energy mo. Okay, ano ba? Okay. Tignan natin yung overall energy. Tears. When I think about you, I cry. Sobrang ka nasasaktan. Parang tama na. Sobrang hirap na nito. Hindi mo na kayang isa puso pa. Not the right time. I'm overwhelmed with responsibilities. I don't have the time of or energy for relationship. Ayan, wala ka pang panahon para sa taong to. Kahit magsisi pa siya dyan. Kasi yung iba sa inyo, pwede guys na natauhan na talaga kayo. Meron tayong obsessed. Ayan o. Nare-realize mo siguro nung panahong na-obsess ka sa taong to. Sobrang nabaliw ka sa kanya, yung tipong may mga tamang hinala, naging toxic. Aminado ka rin, no? Siguro kailangan mo rin talagang aminin na talagang naging toxic ka dun sa relasyon kasi sobrang naging paranoid or nabaliw ka sa taong to. Okay? Pero ngayon kasi guys, ayan, sobrang nasasaktan ka, nahirapan ka, and dumarating ka sa point na wala ka na munang time ngayon para sa love. So, I think meron ka ibang bagay na iniisip or mas kailangan mong pagtuunan ng pansin kahit na sobrang mahal mo tong taong to. Pero, kagaya na sabi ko, natatauhan na kayo. In the near future, 7 of Pentacles. Mukhang mag-e-effort pa rin to guys. Mag-e-effort pa rin yung person mo. Sobrang toxic na, sobrang gulo na nito guys. Hindi na to kaya pang ano eh. Parang hindi na kaya, no? Kasi sobrang nakaka-stress na talaga. O, as in, ang toxic na nito. Kung ilalaban nyo pa to, kumusta na lang talaga, no? Nasa inyo yan, guys, kung ilalaban mo pa. Pero ako na sabi sa inyo, guys, napaka-toxic nito. Malakas yung Earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgo, and Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Tingnan natin. Meron tayong pay attention to the red flag. Ayun, in the near future, sobrang red flag natin ito guys. And let go of control issues. So, kung hindi mo na talaga, guys, kontrolado yung sitwasyon, let go mo na. Okay, let go mo na tong person na to. Hindi na to worth it, guys. Okay, so ayan, guys. Ito lang po yung daily love reading. Bukas po, let God bless and love you. Bye-bye.